So hindi ka naman naka-encounter ng parang, siyempre nagpa-practice ka ng psychism, tarot reading, wala Nung, namang naging problem. nung nag-start ako, may mga auntie, may mga tita na nagsita. Pero ibang religion nila, ano sila, parang Christian naman ata siya. Born again Christian. Pero syempre, Okay. pag nagsasalita yung ibang family members, naapektuhan yung mga parents ko din. Oo. Pero, ewan ko parang may nagkikriticize sa akin ng ganun. Pero, growing up, uh, very familiar kami sa pagtatawa, sa mga usog. Even, Okay. kasi ako, suhi. Suhi, tawag ng Oo. suhi. Oo. So, Mm. pag may natinik, dinadala sa bahay namin. Oh, Ako okay. nagtatanggal. So, very superstitious din. Pero, pag may, syempre, nasabi ibang tao, Oo. So hindi ka parang nagkaroon ng question bakit ito yung field na tinatahak mo? Or wala ano pa ba yung naman. pinakang ibang pwedeng dalhan sa'yo ng pagpapractice ng psychism? Hindi ko pa masyado, parang ginagawa ko go with the flow lang. Mhm. Yan yung sekreto ng yung kabataan. Kaya look younger. Pero paano ka nagkaroon ng interest na matutong mag-tarot card at ano pa yung mga gusto mong matutunan in terms of psychic abilities? Before kasi tinry ko palm reading, pero parang feeling ko, Masakit sa ulo? parang medyo dumating ako sa point na parang ang hirap. Naghanap ako ng ibang medium para mas para makapagbasa, para makapag-interpret, makapaghula, ganun. Mhm. So Palm meron ba sa reading family mo na nasa ganyang field? Nagagamot, ang tatawas? parang wala. Pero maraming kapitbahay dati. Baka anak ka Yung ng mga, hindi ko kapitbahay alam mo. kung, pero Yung may totoo. mga na-experience kami na kapag nakukulam, parang sasabihin, nakulam daw si mama ko, ganyan. So, Oo. yung mga ritual na pinapagawa, nakikita ko. Okay. Pero Pero hindi ka ganun aware kung lang. may lahi sa inyong Hindi ko gumagawa. alam. Mm. Pero ikaw, personally, naka-experience ka na tinawas ka o kaya is nakulam ka or whatever? Madalas nung bata kami, kapag may nalalagnat, kapag, ewan ko, kahit Mm. lagnat lang, tatawas. Okay. Pag may nalagnat, pag yung tita ko kasi, meron akong tita malakas mang usog. Oo. Pero ako, bihira niya ako mabiktima. Yung mga Mm. kapatid ko, ganun. Actually, yan Ganun yung lang. Tapos, yung experience ni, di ba napag-usapan natin, yung sign na isa kang maari. Dahil kasi meron daw talaga mga sign yan. Even not only in the Philippines, pati yung sa African culture, na pagka ipinanganak kang suhi, di ba pag pinanganak kang suhi, una yung paa, tapos huli yung kamay. una po yung kwet ko. Una Half lang talaga, ata ako. una talaga ang puwet ang, Kwet po. o kakaiba yun. Yun po talaga. Yun, pag suhi daw, ano siya, parang merong isang lugar sa Africa o isang bansa sa Africa na nabasa ko na talagang pinapersecute yung bata na pag ang pag naging suhi. Talagang pinapatay dahil kasi it's a sign of witchcraft daw, no? So dahil kasi 'di ba during the medieval ages, merong malus maleficarum o yung talagang persecution of witches na parang meron sila talagang doctrine or manual na nakasulat na ano ba ang palatandaan ng isang mangkukulam. Kahit bata ka pa lang, parang sinasabi, pag ikaw ipinanganak ka nun, parang ang tatay mo talaga demonyo. Kaya ginawa na ganun ang paglabas mo. So something like that. Although right now, modern age na tayo, hindi na yun yung pinagbabasehan natin. At yung ang alam natin sa salitang witch or mangkukulam or babaylan ay hindi siya for us, no? For us. Hindi nakakatakot. Pero ikaw,
nakakatakot ba ang image sa iyo ng mangkukulam? Depende siguro sa ginagawa, pero ako parang interesting para sa akin. Interesting. Honestly, parang siguro doon din kami nagsimula nila kasi yung salitang pangkukulam, no, parang kinatakutan na siya. 500 years ago, kinatakutan na ang salitang mangkukulam because of Christianity na, di ba, dahil kasi hindi siya or hindi siya katanggap-tanggap sa religion na itinuturo ng Kristyanismo. And even pag sabi ng mga historians, no, dinidescribe nila yung spiritual practices and faith belief ng mga Pilipino, nating mga ng mga ancestor natin 500 years ago, bago man sila dumating, parang sinasabi nila na tayo is sumasamba tayo sa rebulto na anyo ng demonyo. So ang kanilang sinasabing demonyo ay ito, no? The devil's statue. Hello, uro-uro. Oo, yung mga Yan ba yung iba pa ba yung bulol? Or yan din? ito yung bulol, pero ako ang mas bulol. Bulol. Mas bulol ako. Pero ito bulol din. Or tao-tao o kaya larawan. Although, yung mga historians natin, ang tawag nila dito is parang dinescribe nila as anito, no? Parang yung wooden image na kung saan sinasapian ng diablo or demon. Yun yung description ng mga historian. But honestly, this is just a representation, no? Parang ito is nagiging sacred lamang siya sa panahon na pag ginamit into a ritual. Nag-ano pa rin talaga tayo lakay. Nag-e-echo. Pero yun ang ano. So these are tools, ritual tools ng mga babaylan. So, ibig sabihin, yung mga babaylan, they are the native priests, no? Na katulad nga ng sinabi nila na they are native priests na nag-guide sa community, na parang sila yung nakikipag-communicate to the spirits. Dahil kasi tayo bilang mga sinaunang Pilipino, before Christianity, no, we are animist Head Founder Alex, we are animist. Ibig sabihin ng animist, we believe that all things are alive, they have soul, at yung soul na yon is very important aspect para mabuhay tayo. At kung sakali meron tayong mga hindi nakikitang kaluluwa or spirits, no, na maaring nagambala natin, kaya nga 'di ba hanggang ngayon na meron pa rin tayong pamahiin na dapat magtabi-tabi po. I don't know sa Manila, pero usually Sa Bulacan. oo, sa Bulacan, ganyan, sa mga liblib na lugar, nandun pa rin yung ano, oy paglalabas, wag ka na lumabas sa gabi at kung lalabas ka magpasintabi ka. Kasi nga there are Madalas sa mga matatanda, ano no? mga matatanda na kaugalian. Oo, mga matatandang kaugalian na sinasabi na magpasintabi ka because there are spirits. Siguro even din in Manila nga Diyan sa Maynila, pag dumaan ka sa isang mag-i-excuse me ka. Dahil kasi hindi ka lang basta-basta daran. Dahil kasi malay mo, astigin, bugbugin ka, pagtripan ka. Yun ang mas... Alin ba ang mas nakakatakot? Ang mapagtripan ng mga tao, mapagtripan ka ng mga nuno sa punso? Depende. Depende. Parang kahit alin sa dalawa pwede kang Oo. Pero yung mahalaga dito, parang sa spiritual belief natin, yung babaylan, merong kakayahan sila na gumawa ng mga pangontra. So kung titingnan natin yung mga pangontra, panggayuma, yung hilot at pangkukulam, is bahagi siya ng healthcare delivery noon. Kasi wala naman tayong modern doctor noon So ang doktor natin doon is mga traditional medicine practitioner na sakop din ng babaylan.
may roles din yung babaylan na manggamot. Kasi ang paniniwala ng mga sila yung albularyo ngayon, no? Dahil kasi 'di ba pagka may sakit ka, magpapatawas. Oo, nakatimpik tayo. Oo, may naka-oras din si naka-oras din si Pink. So parang Okay, okay. tawag dito, ano nga ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Ano ba yung sinasabi ko, Lakay? Ang gulo mo kasi. Yung mga manghihilot po. Ayun, oo. Ayun, si And Pink. then, Yung mga manghihilot at saka albularyo, parang ano yan, dati, ano siya, kumbaga nasa position siya or nasa roles and responsibility ng babaylan. No? Kasi lahat yan, nandito, even yung guidance o yung community guide. Hello, Faith! Welcome to our discussion about initiation of babaylan. So stay po kayo, Faith. Invite din po kayo ng mga kasama natin. Kung interesado kayo sa gawain ng babaylan, ng mga hilot, yung mga spiritual healers, no, yun ang pinag-uusapan natin ngayon. So, even yung hilot, albularyo, is nasa duties and responsibilities. Pero paano ba nagsimula ang ano bang ibig sabihin talaga ng babaylan? No? So gusto kong ikwento na nung unang panahon talaga nagkwento, no? 'Di ba parang si Kabunyian, ito yung kwento ng Northern Provinces. Kung kilala nyo, merong diwata ng pangalan is Kabunyian. Siya yung Don Pulubi, Rico Tico. Yon, Rico Tuti. Ako nabulol na ako. Ako talaga ang bulol, di ba? Yon, na si Kabunyian from Northern Province gumawa ng tao. si Don Pulubi. Oo. So yung unang ginawa niyang tao, no, parang hinulman niya ng lupa at saka tubig. So naging clay siya, inanyuan niya. Tapos, pagkatapos niyang hulmahan, iniluto niya sa hurnuhan. Pero nakatulog si Kabunyian. Kaya nung nagising siya, nasunog. So nung nasunog yung niluluto niya, binigyan pa rin niya ng hininga ng buhay. So yung unang tao ay naging itim. Naging kulay itim. Ngayon naman, sa pangalawang pagkakataon, sabi niya hindi na siya matutulog. Nakapagpahinga na siya eh. So, gumawa siya. Nagluto ulit siya. Pero yung pangalawang pagkakaluto niya, naging excited siyang masyado, kaya naging hilaw. So, siya yung naging lahi ng mga puti. Pero yung third time na nagluto siya, sabi niya, babantayan niya na daw ng sakto. So kaya yung ikatlong lahi na nagawa niya is yung lahing Kayumanggi. Yung saktong pagkakaluto lang. So mula doon, inatasan niya, blines niya yung nilikha niya na kung gagawin niyo ang inyong tungkulin, magkakaroon kayo ng reward. 'Di ba? Pag yung layunin niya, yung purpose niya sa Thank you, buhay. Don. So, yung purpose niya sa buhay, yun yung ang reward niya is yung kaginhawaan. Pero pag lalabag siya at hindi niya gampanan yung purpose niya sa buhay, so mapaparusahan siya. Hello, Doon Faith. siya Welcome po sa magkakaroon ating ng discussion. karamdaman. So parang yung concept ng health and illness is nakasalalay sa pagtupad ng tao sa layunin niya or yung purpose niya sa buhay na ibinigay ni Kabunyian. Kaya hanggang sa dumating ang panahon na pag nagkakasakit tayo, lumalapit tayo sa babaylan or sa albularyo. Dahil kasi para si babaylan ang gagawa ng paraan para makipag-intercede na humingi ng tawad o maayos yung karamdaman natin. Dahil kasi yung karamdaman ay pinakikitaan na ito'y kasalanan na ginawa ng tao. Okay? Ba't nila din drop yung term na baylan? Ba't nila parang mas naging common yung mga albularyo na tawag kesa Ayun. Alam mo sa kung bakit? babaylan?
So magandang katanungan yan, bakit babaylan at bakit naging albularyo, no? Nung unang panahon, eto, kwento na naman tayo. Kwento na naman tayo. Hindi, dahil kasi ang kwento niyan kasi, during the Spanish era, yung mga babaylan, merong iba't ibang duties and responsibilities, no? Merong iba't ibang, i-silent mo nga muna yung sa iyo, Lakay. Nag-e-echo talaga. So, babaylan talaga ang term, no? Pero merong iba't ibang term, katulad sa Katagalugan area, ang tawag nila sa babaylan is Catalonan. Pero pagdating sa Northern Province, ang tawag naman sa kanila is Mumbaki. Pero naging mas popular Ay, ang... Oo. Sa Montano, may napanood mo movie yun? yata yun. Yes. Hindi masyado Ay, Raymart Santiago. Oo, si Raymart Santiago Yung yung... parang monster. Hindi. Hindi. Hindi, Mumbaki. Mumbaki, ano siya, native priest. Si Raymart Santiago, hanapin niyo, I think makikita niyo sa YouTube yun. Mumbaki. Na native, ano kasi siya, si Raymart Santiago is modern doctor na na-assign siya sa Northern Province. Pero, descendant siya ng Mumbaki. No? Parang naano siya. Tapos ipinapasa na yung pagiging Mumbaki sa kanya, pero hindi niya matanggal yung science. Pero through Raymart Santiago, nung namatay na yung Mumbaki, inakap niya yung pagiging Mumbaki. So napaghalo niya yung science at saka yung spiritual tradition nila. So maganda yung kwento nun. Pero yun nga, no, bakit hindi tinawag na Mumbaki? Hindi tinawag na babaylan, at ngayon ay ang tawag na lang is albularyo. Pero kasi yung ibig sabihin kasi ng babaylan, Mumbaki, Catalonan, they are elders. Isipin mo sa isang pamilya, 'di ba? Ikaw yung panganay, ikaw yung tagapangalaga sa iyong mga kapatid, no? Pero tagapangalaga, ikaw rin yung manggagamot and everything, nag-aayos ng peace and order. Pero nung dumating ang Kastila 500 years ago, no, pinersa ang mga babaylan na yakapin ang bagong relihiyon. So, yung mga spiritual powers and gift na yon nawala sa kanila or tinanggal sa kanila or itinago nila at nagkaroon sila ng yinakap nila para ma-save nila yung mga abilities na yon. They embraced the Catholic religion. Kaya naging albularyo na sila. Yung albularyo in terms na dahil kasi yung pagiging albularyo din, ang nagbigay ng katawagan ng albularyo ay mga Kastila, na ibig sabihin, those who use herbs in healing. Pero aside from, di ba, yung mga herbal, gumagamit sila ng mga dasal. At yung mga dasal na ginagamit ng mga albularyo ay yung mga Latin na orasyon. So, may Christian concept. Pero still, the practices of the albularyo are descended from the practices of the babaylan. Kaya nga lang, nalimitahan na lang sila sa ganong gawain. Dati kasi ang gawain ng babaylan, merong 5 aspeto eh. Lakay, nakwento mo na yung aspeto ng pagiging babaylan? Hindi pa. Sa kwento mo siya. Pero, ayun. Pero dagdagan ko yung about ko sa question ni kapatid about sa bakit hindi ganon kakilala yung pangalan. Kasi yung babaylan na salita or Mumbaki or Catalonan, isa siyang title na parang sa isang tribo, isa lang ang magi-stand out or isa lang ang gagamit ng title na babaylan. Tapos ipapasa yun sa mga apprentice kung sino yung makikita or makakapagpatunay na karapat-dapat siya na mag-carry nung babaylan na title. So parang pinaghihirapan din siya. Hello, Ma'am Sel. Yun. Kaya parang kung mapapansin natin, bawat tribe, so kung marami sila, isang babaylan doon, ay ngayon yung mga babaylan, hindi lang sila basta nakatago sa tribo. So isa rin kasi silang warrior. So possible na habang nakikipagdigma, so parang Salamat, Ma'am nasishigi sila. Yun. Tapos hindi na ipapasa ng proper yung title. Yun. Tapos yung mga katangian naman ng mga babaylan or yung mga ginagawa nila, yung babaylan is sila yung mga teacher, so tagapagturo,
Sila din ay isang warrior. Tapos sila din ay mystic. Hello po, Boss Sel. Thank you Sila po. din ay, sila din ay isang healer. Tapos sila din ay isang leader. Yun. So yun yung mga katangian ng ng mga babaylan. So kumbaga parang para maging isang ganap kang babaylan, yung 5 aspect na yon, so kailangan taglay mo siya. Kasi yan yung parang mahalagang aspect ng mga panahon nila. Kasi di ba uso yung mga pananakop, tapos wala pang medical professionals before. So kaya kailangan as a babaylan, kaya mong gawin lahat kapag ka ikaw yung parang tumayo or gumamit ng title na yon. Hello po, Boss Baby. Welcome po sa ating discussion about sa initiation. Ha? May share ka? Hindi, nag-share ng live. Ayun. Tapos sa panahon natin ngayon, meron din silang tinatawag natin mga spiritual gift. Parang maaring katagalan ng panahon, tapos may mga lessons sila na naituturo na napipreserve ng each individual. So parang naipapasa nila yung knowledge sa pamamagitan ng parang pag-a-apply nila. So isa dito is yung parang paggamit ng mga herbs. So kung mapapansin mo, alam ng ating mga lolo-lola, mama at papa kung ano yung herbs para sa isang specific na sakit. Kasi isa yan sa mga rules ng or sa mga ginagawa ng mga babaylan before na parang kapag may sakit ka, sinasabi sa'yo kung anong halamang gamot ang dapat mong kuhain. Hi, Ruru. So parang dahil doon, nagre-retain sa memory nila kung anong specific na gamot ang dapat sa isang sakit. So kapag na-encounter ulit yun nila, so para mabilis nang hanapin or alam na nila, tapos ipinapasa na sa baba. Doon. So sa atin, isa tayo sa mga parang connected yung dugo natin sa ating mga ninuno, which is yung mga ninuno natin ay may dugo rin ng mga babaylan. So yun yung parang binubuhay natin or dapat nating maalala na as a Filipino, hindi lang tayo basta Pilipino lang. So mayroon pang mga lihim na nakatago sa atin na kailangan nating i-release or i-expose. So ito nga yung parang nag-ugat tayo, lalo na yung mga magical person, yung mga heightened, yung mga psychic abilities na hindi nila alam bakit ganon. Kasi meron tayong dugo ng mga babaylan. So ang mga babaylan, based din sa teaching nila, na parang isa sa tinitingnan nila Hi, John. sa pagiging isang babaylan is yung spiritual gift. So kapag once na bata ka pa lang, nakakitaan ka na ng medyo kakaiba, hindi naman yung sinto-sinto yung parang medyo weird things. So kunyari nakakakita ng ibang spirit, nakakausap sa halaman, sa hayop, sa hangin. So inaano na nila, parang inaalagaan at naka-line up sila sa pagiging apprentice. So ititrain sila ng mga punong babaylan na tinatawag or yung pinakang head. So doon, i-develop yung abilities at the same time, parang imomold sila based doon sa 5 aspect. Yung teacher, warrior, leader, mystic, at saka healer. Doon. So tapos ito nga, nagkaroon tayo ng parang pananakop na hindi nagtagumpay yung mga babaylan. So ang isa sa mga parang secret code nila, yung knowledge, yung power, magiging continuous siya. Kasi natin, parang i-connect natin yung ating scientific na experiences din at learning na ang spirit kasi hindi siya namamatay.
So, ano siya, parang infinite. So, ang namamatay is yung physical body. So, ibig sabihin, kaya na ipapasa ng spirit yung knowledge. Kasi ano sila, parang lifetime. Tapos, connected sila sa mga lineage or sa kada family. Kaya kung familiar ka doon sa tinatawag na nagja-jump yung isang practices, for example, sa mga ninuno natin or sa mga angkan mo, kung hindi ka aware, bakit ka nagpa-practice ngayon, possible na yung mga lahi mo, nagpa-practice sila dati. So, nag-stop sila, yung sumunod na generation, pero nag-jump sila sa iyo. Kaya ikaw yung parang bakit ako nasa field or nasa path ng spiritual practices. Kasi ikaw yung parang naatasan ng mga spirit guide mo, natatawag natin, na ikaw yung magtutuloy ng lineage ng family. Kasi ang per tribo, may isang babaylan, so gagamitin natin yung tribo as a family. So each family merong lalabas na isang babaylan. Yun. So siya yung magtutuloy, siya yung magagather ng mga lost information. Yun. So yun yung parang yun yung hidden mystery ng ano mo, ng situations mo sa present. Bakit ka nasa psychic abilities? Yun. At saka isa pala kayo, no? Parang ang emergence of Babaylan. Zero Kim, welcome. Ang emergence of Babaylan, no? Parang very mystical and magical din. Dahil kasi kung iti-trace back natin, meron kasi nagtanong sa akin last year na anong time era nagsimula yung Babaylan, yung work ng Babaylan dito sa ating bansa. Kasama yung Catalonan, Mumbaki, etc., di ba? Although kung titingnan natin sa timeline, alam natin we are on the present generation na ang Christianity, yung Protestantism, yung mga born-again Christians. Paano, Han? Pa-silent ka? Ha? Oh, naka-silent na. So yung Protestantism, parang alam natin nagsimula 1900s. Pero yung Catholicism dito, nagsimula siya noong 1521. Pero yung Islam is 1300s at before 1300s, no, from 200 AD, doon dumating yung tawag dito, yung Hindu-Buddhist tradition, no? So sa Hindu-Buddhist tradition, parang ang pari ng mga Hindu ay tawag pujari. Samantala naman yung mga Buddhist priest, mga bhikkhu naman ang tawag nila. No, masarap 'yon pag may latik. At pero yung mga Muslim, Islamic leaders, no, yung Islamic leaders, ang tawag nila doon sa kanila is mga imam or ustad. Ngayon parang tinanong ko, saan nanggaling yung ano? Kasi yung paniniwala ng mga Babaylan, no, they believe on the Diwata, Anito. No, sa Diwata at Anito, parang dito tayo merong terminology na yung Diwata kasi it is derived from the Hindu-Buddhist word or Sanskrit word na Diva. Diba? Na Diva means the shining one. They are the Divata or deities in the Hindu pantheon or Hindu mythology. Katulad ng Diwata nila si Shiva, si Brahma, at saka si Vishnu, di ba? At usually ang pangalang Bathala, no, yung pangalan nare-recognize mo naman siguro yung pangalang Bathala, di ba? Yun yung supreme divinity or supreme creator ng Tagalog, Katagalugan nation or Tagalog region, no? Pero according to the text or sa Wikipedia at sa mga kasulatan na ang paniniwala kay Bathala ay nag-originate din siya sa Indonesia, no? Dahil merong divinity doon ng pangalan ay Batara Guru, which is incarnation naman ng God na si Shiva, no? So kung ito ay Hindu origin, so ang Babaylan ba ay Hindu, etc., etc. And during this month, parang pinakikita nung 900 AD, April 21, 900 AD, mayroong tinatawag na Laguna Copper Plate Inscription na doon, nakasulat doon na
bahagi tayo ng Malaysia or something like that, na nasakop tayo ng Majapahit or Srivijaya Empire. Kasi Majapahit Empire, maiksi lang yan, hanggang 1300 lang yan eh. No? So dito, parang pinakita dito na nung unang panahon, during 900 AD, meron na tayong structure ng trading system, na meron tayong gobyerno, meron tayong paniniwala, at according dun sa sa script, Laguna Copperplate inscription, na yung plate na yon na makikita ngayon sa National Museum, na nakasulat doon according to Jyotish. Yung Jyotish kasi, yun yung Hindu Vedic astrologer. So, ibig sabihin, in terms of business negotiation, tayo ay nagko-consult sa mga Jyotish. Kung Jyotish ang tradition na yon, no, ang term nila, bakit hindi babaylan? So meron siyang paniniwala na during the Hindu Empire or influence sa atin, na tayo ay sumasangguni sa mga Jyotish. Parang tulad natin na tarot reader, no? Although noon meron talagang Jyotish na sinasabi na may malalim na pag-aaral ang astrology, at yung astrology natin ay noon bago dumating ang Kristiyano at Muslim, parang nakatuon tayo, parang nakasalala yung pagtatanim, yung pangingisda, or pag-aani, or pagbebenta, kung ano man ang sinasabi ng astrology sa ating buhay. Pero ang babaylan, balik tayo sa babaylan, so dahil kasi ang history ng Pilipinas, hindi lang naman yan nagsimula during the Spanish, di ba? Hindi rin din ito nagsimula during the Islamic conquest sa ating bansa. Lalo na hindi rin tayo nagsimula during the time ng pre-colonial period ng Hindu and Buddhist empire. Dahil kasi ang pinaka-earliest nating document na makikita, meron tayong Manunggul jar. Dated BC pa yon. At ang pinakamatanda is diyan sa Angono, Binangonan, Rizal, yung tinatawag na Angono petroglyphs. Alam niyo sa Egypt na parang wall carvings na merong mga ganon. Sa Angono, Rizal ay meron din ganon, no? At sinasabi doon na yung mga handwriting na yon, it was a prayer. It is a form of sympathetic magic na isinulat nila yung kanilang dasal para gumaling yung mga taong may karamdaman. So maraming mga symbols yon. Siguro magkaroon tayo ng field trip after ng pandemic. Pero it was a magical and mystical part na itong ano na yon, isinulat nila sa wall. Pero ang tanong, sino ngayon ang nagsulat noon? 'Di ba? So mga babaylan, actually, probably mali ang pagkakasabi ko na nag-conclude talaga tayo kagad ng babaylan. Pero yung education kasi, or yung pag-aaral, yung technology, it was limited. No? So ang education kasi nanggagaling yan sa elder, sa matanda. So ibig sabihin nun, nung unang panahon, wala tayong religious structure na katulad ngayon, na ang religious structure natin talaga is makikita sa simbahan, sekta-sekta ng religion. Pero doon, yung head of the family ay nagiging elder. Na parang sila din yung elder in terms of, ano tawag doon lakay? Yung elder in terms of leadership sa bahay, elder in terms of religious. Siya din yung mayroong kaugnayan na siya ang makikipag-usap sa divinity, sa diwata. No? So, ang talagang ibig sabihin ng babaylan, ng mumbakit, ng katalunan, is elder. Dahil kasi siya din yung mayroong pananagutan in terms of, katulad na sinabi ng responsibilities ng babaylan na tagapangala, di ba, warrior, healer, teacher, judge, ano pa ba? Leader. And leader, na nasa household. Kaya, kung mapapansin mo sa ngayon, sa panahon natin ngayon, most likely, meron tayo kanya-kanyang sariling family tradition. Nung nagtuturo ako sa St. Francis Divine College sa School of Alternative Medicine, dahil kasi naging professor ako doon, no?
mga doktor yung ano, sabi ko, tanggalin nyo muna yung pagka-doktor nyo. Bigyan ko kayo ng assignment, pumunta kayo ng probinsya ninyo, tanongin nyo mga lolo't lola ninyo, mga auntie and uncles ninyo. No, kung walang gamot, ano yung pwede nyong i-prescribe sa mga sakit? Ano yung mga practices na ginagawa? Sasabihin, o yan, maglalagay ng sibuyas sa medyas, maglalaga ng dahon-dahon na ganito sa sakit. So, ibig sabihin, merong unique way ang pamilya natin kung paano i-handle yung mga common ailments sa ating katawan, di ba? So, yun yung mga minana nating tradisyon. At saka katulad ng ano, yung lakay, kwento mo nga, yun yung paglalaway. Sabi mo, yung papahira ng laway. O, yung mga nauusog. Gusto mga nausog. Let's see. Yun. So sa atin kasi parang mahalaga yung mga elder. Hi, Trixie. Kasi sila yung parang maraming alam. Kaya kadalasan sa ating pamilya, kung sino yung pinakamatanda, talagang nagpipay ng matinding respect. Kumbaga parang marami siyang alam, kaya hindi natin basta-basta pwedeng parang kontrahin. Yun yung isang belief din. So parang isang form siya ng, kung titingnan natin, parang kapag sinabi mong babaylan, ito yung medyo, yung term, yung title, sila yung masyadong parang visible sa community. Kaya parang dinala nila yung salitang babaylan. Pero sa ibang mga terms naman, nakikilala sila bilang elder, bilang maaram, or may karunungan na taglay. So kapag once na sinasabi nila ito or naririnig natin to, yung knowledge na alam nila ay hindi siya basta-basta. So possible na mayroon pa siyang medyo alam na mga kakaiba na maaaring maintindihan natin na medyo magical ang mga knowledge na ano nila, na hawak nila. Dati kasi meron din ako na-encounter na parang ginagamit nila ito na parang pag may na-encounter silang tao at may nagawang magical, sasabihin nito na matindi ang karunungan nito, ang lihim na karunungan, mga ganong sabi-sabi. Yun. So, kung titingnan natin, isa din itong knowledge ng mga babaylan na parang dahil sa pananakop, para ma-secure ang knowledge, ipinasa niya ito without the title. Yun. Apo. Yun nga, no? At isa pa na pag sinabi mong babaylan, you are an elder. Nasabi ko na rin yata yun, no? Nawala ako sa topic natin. Pero, pagka naging babaylan ka, aside from that, no? Ito ang requirement ng isang babaylan. Halimbawa ngayon, dahil kasi binubuhay natin ulit yung tradition. Although meron pang mga babaylan na makikita ngayon sa mga liblib na lugar, although si Grace Nono is kinoconsider natin isang babaylan din, no? At marami pang mga elders ng Bukidnon at sa Mindanao at sa Visayas. Usually ang term ng babaylan is mga Visayan, no? At dito sa Katagalugan is Catalonan at sa Ifugao area or Northern Province is mga Mumbaki. Pero marami kasi ngayong gustong i-revive or gusto magkaroon ng title ng babaylan. Ngayon, baka nag-iisip ang lahat na kami ba ni Lakay ay isang babaylan? We are not a babaylan, no? Hindi kami, parang ano ba yung treatment namin sa pagiging babaylan? We treat the term, the title babaylan of the higher status. No? Parang mataas na, mayroon siyang mataas na pananagutan. So ang tingin namin, so ang tawag namin sa sarili namin ay binabaylan. Binabaylan. Anong ibig sabihin? Ang binabaylan ay ay ikatawagan na tinawag namin sa sarili namin bilang isang tao na lumalakad sa landas ng babaylan. Kung ano ginagawa ng babaylan, sumusunod kami. Pero ang babaylan, parang ang hirap mahirap na, dahil kasi sila in order for that, parang nagdanak sila ng dugo. No, historically, they fight for our freedom.
And ano yung pinaglaban nila? Ang unang-unang babaylan na nakilala natin sa kasaysayan is si Babaylan Tamblot. Siya yung lalaking babaylan siya, pero may pusong babae din, no? Kasi parang tulad ng sinabi ni Lakay, no, in order for you na maging spiritual leader, you have to know both gender para hindi ka maging bias, no? Maging lalaki at babae ka sa iisang katawan, or sa Native American tradition, they are called the two-spirit people, no? So, bilang babaylan, lumalakad ka in between the worlds. So, lumalakad ka sa baybayin, parang, di ba, in between, yung baybaying dagat kasi yung seashore. So, yun yung end of earth at saka yung end of the sea. So, nandun ka sa gitnang bahagi. Pero, symbolical representation lang yon. Pero ang mundong linalakaran ng babaylan ay hindi lang sa mundo ng mga tao, hindi lang sa mga hayop, sa mga halaman, kundi sa mga mundo ng mga espiritualidad. Actually, sa Binabaylan Studies, meron kaming tinatawag sa Luntiang Agama, we have this course na Binabaylan Studies or Binabaylan Tala course, na ang pag-aaral ng yung babaylan ilumalakat into 9 worlds, siyam na mundo, no? Kaya nagkakaroon din tayo ng pag-aaral into 9. Siguro Apo, i-open mo na rin kung ano yung Luntiang Agama para aware din sila. Oo. Pa-open lang, replyin ko lang si Inay. Ano. Tapos sa akin, parang kung mapapansin natin, yung mga two spirit na tatawag, ito yung mga parang silahis na nakikilala din. Parang hindi siya big issue sa atin dati. So yung lahat ng mga tatawag nating tomboy or bakla, sila yung kadalasang nasa posisyon sa isang tribe. Kasi parang doon, parang nakikita nila na bihira lang ang tao na magkakaroon ng connection sa both polarities, yung lalaki at babae. Tapos isa rin sa paniniwala kasi nila, yung mga taong may two spirit or two gender, so kaya nilang maintindihan ang both side. So nagkakaroon sila ng isang wisdom para mapag-ayos yung problem. Kasi as a mediator, as a two-soul, parang alam mo kung paano pagtatagpiin yung dalawang contradicting na polarities. So parang yung mga natin dati, yung mga third gender ngayon, hindi rin sila basta-basta na parang tulad sa present nating situations. So sila yung medyo parang may title din, tapos may big na responsibilities at roles. Yun. Tapos yung about sa binabaylan, ginagamit namin yung salitang binabaylan kasi parang nasa process ang generation natin ngayon para ma-achieve yung pinaka-peak ng salita or ng title na babaylan. Kasi yung babaylan, kadalasan dumarating siya or ibinibigay siya ng mga taong nakapaligid sa iyo or ng government kung ipapasok natin siya sa present situations natin. Na kumbaga parang kailangan yung title na babaylan, kung gagamitin mo siya, meron kang mapapatunayan. Tapos yung mapapatunayan mo hindi lang siya parang mabilis mawala or mabilis matibag. So mabigat na role, mabigat na responsibility at lifetime na parang pagiging ng title na yon. So yung Luntiang Agama, ayan, i-explain ni Apo. Ayun, din. Pero isa pa, no, meron tayong requirement, parang ganito, pwede ka bang tawaging imam? Di ba yung imam tawag doon sa mga pari ng Muslim? Kung isa kang Katoliko, pwede ka bang tawaging imam? Di ba hindi? Dahil kasi kailangan ang pananampalataya. Hola amiga, solo pasaba a saludar eredo. Ayun, di ko alam. Bienvenido Karen. Yun. Muchas gracias. Yun. Pero translate, sabi niya, hello friend, I just happened to say hello. I've got to go Sunday AM. Take care. That you are well. Rosa, greetings. So yun. Sino yung low? Yun. Pero anyway, balik tayo. What's the think in Spanish? Oo, hindi ako marunong Spanish. Pero yung Luntiang Agama kasi, parang katulad ng babaylan,
Pag imam ka, dapat Muslim ka, at kung Catholic priest ka, is Catholic ka, or whatever. So Babaylan, ang religion niya is ancient religion, old religions. They are the priests and priestesses of the old Filipino gods. So parang ang yung gods na we serve are the Diwata, Anito, and Encanto. So parang tayo yung mediator nila Hello, ng mga old gods into the present generation. At yung Luntiang Agama na sinasabi nila kay is parang simbahan siya na ating tinayo dito sa Pilipinas. No, we are established on September 4, 2012. At ang pinopromote natin dito is indigenous spirituality at saka healing arts. Kumbaga, ang banner natin ngayon is yung hilot kasi mas madaling maunawaan ng tao yung hilot bilang traditional medicine. At yun nga ang nagkakamali ng mga tao na simpleng healing arts lang siya, pero kasi ang paniniwala natin na ang buhay at kalusugan ng tao is nagsisimula sa spiritualidad o sa kanyang kaluluwa. Now, whatever happened to our mind and to our emotions, it brings manifestation into the physical world. Shout out May. So yun yung So at saka, ang isa ding naging reason kung bakit parang biglang lumabas si Luntian sa pamamagitan ni Apu, kasi parang nagkaroon ng Yes, mga may problem meets sa past situations, tarot card reader din siya. past year, na parang hindi alam ng mga practitioner kung anong lineage ang meron sila at anong lineage yung papasukin nila para magkaroon ng title. Kasi yan yung parang hindi ko alam na nagiging issue yung about sa title. Pero kung titingnan natin, hindi dapat sa title, kundi sa mismong actions at totoong skills or abilities mo. Dapat yun yung parang pinakang i-focus natin. Tapos, nagkaroon din kasi dati ng issue na parang hindi ka pwedeng gumamit ng mumbaki or ng babaylan na term kasi hindi ka part ng isang tribe. So, pwede ka kasi maging part ng isang tribe kapag once na na-connect ka sa family nila. For example, napangasawa mo si ganito, yun. Eh ngayon kasi parang kukunti na lang yung tribe na nag-e-exist. So ang isa sa nag-e-exist ngayon is yung Mumbaki, Ifugao. Yun, so continuous yung tribe nila at dumadami sila at may mga napapangasawa. So nagkaroon ng problem na paano yung sa mga katulad natin na na-cut na totally sa mga old tribe. Actually, So talagang malayo na. correct lang kita Lakay, no? Yung mga tribo natin, mga indigenous people natin, they continue to exist. Pero kokonti na lang at lumalaban sila sa kanilang karapatan bilang katutubo, no? Bahagi rin tayo sa pakikipaglaban kasama nila, no? Pero ang nagiging problema lang kasi sa mga indigenous people natin ngayon, no, out of the need dahil masyado silang napapabayaan, sila yung nagiging sentro ng conversion. Anong tawag doon? Proselytization. Na, okay, tanggalin natin yung mga old ways natin, bibigyan kita ng ganito, 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 pero kailangan mo munang dasalin itong dasal natin para ma-accept mo si Jesus Christ, Lord Jesus, Chenes. So yung mga indigenous belief and practices is nawawala. Okay, na-maintain nila yung kultura and everything, pero yung spiritual belief nila is nawala. So yung sinasabi nila kay na ilan lang, katulad ng sa mga Mumbaki at sa ibang mga yung katulad ng mga Bukidnon tribe, no, na-maintain nila yung spiritual belief nila habang parang nakisabay sila or sumulong din sila sa modernisasyon. At yun din yung inaano din natin, parang ina-advocacy natin sa Luntiang Agama at saka sa Hilot Academy na paano kaya kung sakali na pinahintulutan tayo na magtuloy-tuloy, na ma-develop, no? 'Di ba? Parang magiging mataas din ang antas ng pagkilala natin bilang mga Pilipino. Such as on the Indian culture, yung Ayurveda, 'di ba, yung medicine nila, ang Ayurveda is mga Vedic religion 'yan eh. Pero meron silang science of life na tinatawag doon. At yung practitioners, yung healers nila doon, ay tinatawag ding doktor. Pero tayo dito sa Pilipinas, yung mga manghihilot natin, ay parang laway-laway lang, hindi napahintulutan. So parang Silva, hello. parang ano lang siya, na parang folk medicine lang ang tawag sa kanya. Pero hilot lang, walang title. No? Pero parang yung isinusulong namin nilalakay dito at ng organisasyon namin, ng Hilot Academy of Binabaylan at ng Luntiang Agama, is maipataas yung antas ang pagkakilala, una sa espiritualidad, at
At pangalawa is yung pangangalaga ng kalusugan. At doon na rin din yung iba pang mga aspeto ng lipunan. Kaya nung nagkaroon kami ng medical mission or healing mission sa Malacanang, talagang pinagdasal namin na sana one time makabalik tayo sa palasyo. No? Siguro kasama ka na rin doon. No? At hiniling namin sana makasama ka namin talaga para yung paglilingkod natin bilang psychic, kasi isang part yan ng skills natin, yung psychism. It's a gift that we receive from the divine. At yung divine lineage na yon, matitrace back natin yon. Kahit sabihin mong walang nanggagamot yan, you are still divine actually. Kasi alam mo bakit? Yung dugo mo, hindi iyan galing lang sa nanay at tatay mo. Galing yan sa ancestor mo. At you Thank you exist so much, because the Pastor. divinity, yung God, allow you to live right now. So you are the perfect manifestation of the divine, and the acts and the works that you do is divine also. So depende na lang kung paano mo gagawin. Kaya kami, parang wala lang naman kami. Bastos lang din Kaya minsan. nga isa Pero rin sa parang role din nung luntian, parang sila yung pwedeng hindi naman totally umampon pero tumanggap dun sa mga babaylan na magigising sa panahon ngayon pero hindi na nila alam kung kaninong tribe or lineage siya. So para maging clear yung parang pathway na tatahakin ng isang nagising na spirit. So dito papasok yung luntian na parang siya yung magtitrain, siya yung parang yung magsisilbing bahay pansamantala. Yun. So kasi parang nakita din kasi natin based na rin sa mga experiences sa past na parang may mga kapangyarihan ng babaylan na nagigising sa isang specific na tao pero natatrap or nakakaroon ng kahirapan kasi sa religion. Kumbaga parang may gift siya pero demonic ang labas, bawal. Pero hindi, as a babaylan kasi hindi mo pwedeng i-stop yun eh. Kasi magkakaroon ng problem doon sa tao mismo. So kumbaga parang yung iba, hindi na lang ine-entertain, pero nagkakaroon ng problem mentally, nagkakaroon ng parang confusion. Kasi doon sa religion na parang present. So sa atin, parang doon papasok yung help ni luntian as sa religion na kung saan pwede mong ma-train yung ability na pagiging babaylan mo. Yun. Kasi di ba may mga sabihin natin na hindi ka pwedeng magkaroon ng ability ng prophetic dreaming or nagiging totoo yung panaginip mo unless na hindi ka saint kung Catholic ka. Yun. Or kung ordinary kang tao. So parang ano ang gagawin ng isang taong gising yung spirit niya as a babaylan. So, para hindi ka mahirapan, buti may nag-exist na luntian with the guide of ni Apu. So, parang ipinush si Apu para i-manifest. So, possible na guided din ng mga babaylan before, ng mga past life natin. Kasi maaaring aware din sila kung ano yung nangyayari sa present at mangyayari sa future. Yun. Apu? So nakapag-isang oras na tayo ng we have reached our 1 hour of Hello, discussion. Pangs. Pero yun nga no, to sum up no, parang yung babaylan culture is unti-unti na naglalaho. Pero yung gift of babaylan hindi pa rin naglalaho no. So tumatalon siya sa bawat isa sa atin. The reason why probably you have this interest on fortune telling using the tarot cards is dahil maaaring natitrigger ka ng babaylan spirit within you, no? So they are babaylan spirit, no? Babaylan spirit ang tinatawag ko dahil kasi meron mang nakikipaglaban, nagiging political and activist yung gawain ngayon ng mga babaylan, yung kasalukuyang babaylan. Pero while they are fighting for the right of the indigenous people, no? Pero tayo naman, parang pinaglalaban natin yung evolution natin as a human being na magkaroon ng kapayapaan ng mundo and everything. Katulad siguro yun yung parang naging tungkulin ko eh.
bilang Luntiang Agama, at siguro kaya nagkaroon tayo ng espasyo dito sa Bigo, it's not only to give our services uh, Hello, to Alex. provide enlightenment sa mga tao, pero to call them also na ito yung katotohanan ng nangyayari. Bon Jovi, welcome. So, bilang babaylan ng makabagong panahon, ay marami tayong tungkulin, especially at this time of pandemic. Dahil kasi maraming tao, bothered ang emotions, bothered ang isipan. So sa pamagitan ng payo natin, sa pamagitan ng mga barahan natin, o kung anuman pamamaraan na ginagawa natin para makausap or mahipo ang kanilang damdamin, mabalik ang kaginhawaan sa kanilang buhay. So yun naman, Lakay. I think we have to end this live, no? At maraming salamat, Pink, sa pagsama. So, pwede na tayong ano. Baka may question pa si Baka may Pink. question? They're very insightful. Ang daming ang tawag ayun, ang daming kaalaman. Ang muling Pero don't worry dahil Hirapan ka kasi... sa malalim na Tagalog, ha? Pero don't worry dahil kasi naka-record naman siya. So, I'll gonna upload this broadcast natin sa YouTube, no? Siguro isi-share ko sa inyo para pwede nating ma-review. So, maraming salamat. So, tutugon lang muna ako sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya natin. So, we have to So end kung meron live. ka mang maisip na question, kapatid na Pink, ask ka lang para maiano natin. Next week ulit ba ako? Oo, hindi. Meron akong schedule May address natin. ng webinar sa mga witches diyan sa California or sa state. Baka invite din kita, no? Dahil kasi I'm going to talk about being a Filipino and being a witch at ano yung mga practices na yon. So siguro invite ko rin kayo na maka-join. I don't know kung maila-live natin yon, pero kailangan na mapangatawanan na. oo. Para ano na rin, tuloy-tuloy na rin, di ba? Sabi mo, go with the flow. Go with the eh. flow. Malay mo, ito na yung Agos na yon, di ba? Pero honestly, kapatid na Pink, yung unang meet ko sa'yo, yung sinabi mong psychic reader ko ng tarot, parang hindi lang yun lang. So, isa lang siyang stepping stone. Meron akong hindi ko alam kung anong tatawag, pero kasi nakailang ulit na siya. Kapag sobrang stressed ako, siguro mga 3 beses na sa ilaw, 2 beses ko na siyang napundi. Mm. Yung yung overwhelming emotion. Tapos yung tas pag may hinawakan ako na kuryente, So talaga na na, maayos naman. Bigla siya nakawala, tapos minsan electric fan naman na maayos gumagana. Yung ewan ko yung may point kasi na parang hindi ko ma-manage basta yung stress ko kasi umano sa sikmura eh. Pag di ko alam kung sobrang acidic lang ako or pag sobrang daming worries, sobrang gumawa ka. ano ka, parang telekinetic, no? Dahil kasi sobrang energy or either static ka, so talaga minsan Ay, malakas din ako. oo, kung malakas ang static, nakakasira tayo. Ako din, dami kong nasirang gamit dahil sa energy. And try mo, alam mo kung kunyaring nangangati yung kamay mo or Yung mainit yung kamay mo, try to heal somebody. Just touch them. No? I don't know kung nag-aral ka rin ba ng Reiki kay Sir Robin? Oo, kung Hanggang level 2 Seraphim Blueprint. so kung naka level 2 ka, try to do that, no? Or either encourage din kita minsan na gawa ka ng crystal. Mahilig ka ba sa crystals? Meron po ako yung galing sa Seraphim din. Ayun. Kami tinatabi. Yan, yung gawa ka ng crystal grids, no? Gawa ka ng crystal grids, yung energy na yon, instead na makasira ka ng mga gamit, i-project mo doon sa mga crystals mo. Tapos bigyan mo ng intention yon, either healing, prosperity, or whatever. Gawa ka ng wish. Kaya minsan tayo Gusto ko sana artwork. Artwork. Kasi kaya minsan na nakakasira tayo ng gamit kasi yung energy natin masyadong malakas at hindi natin nagagamit yon.
So pero kung bibigyan natin ng direction yung energy, tandaan mo, energy follows thought. No? Kung ano yung nasa isip mo, yun ang gagawin niya. Pero kung wala naman, sabog-sabog yan, talaga makasira, talaga distracted, chaotic. So, meditation, it would help. Prayer would help. At saka yung exercise or yung mga daily rituals. Yung rituals, mga simpleng bagay lang na gagawin mo. No? Pwede yan. So, siguro next time na itopic natin how to perform rituals. Hello, Charot. Jess. Talagang online school dito sa Bigo. Ako, antayin niya ni antayin niya ni Boss Rebs. Nako, Boss Reps, ano pa? Tahimik lang yan dyan. Pero sige, i-schedule natin probably next week. Pero tingnan ko rin. Boss Reb, kung gusto mo rin, informal lang sila kay kung gusto mong sumali sa webinar. Free webinar siya. Pero mga English ng mga bata yun eh. No? Mga bata sila nagre-request ng webinar on Filipino magic. So, I have to really go daw na. si Boss Rebs. Go na, no? So, inform lang. So, thank you so much po. So, happy Thank you, life! kapatid. Bye-bye! Thank you so much, kapatid na Pink and Boss Rebs. Po. And live muna po tayo. Ay, bakit? Mali. Teka lang.